Magsitayo ang lahat para sa ating panalangin. Sa Ibrin, pangunahan mo ang ating panalangin. Bago umupo ang lahat, pulutin niyo muna ang mga nagkalat na basura sa sahig at pakiayos na rin ang iyong mga upuan. Magandang araw sa lahat! Mayroon bang liban sa klase natin ngayon? Magaling kung ganun. Ito'y nagpapatunay lamang na gusto ninyong matuto sa araw na ito. At dahil dyan, bigyan ninyo ang inyong sarili ng 3 palakpak. Bilang paghahanda sa ating masayang pagkatuto ngayong araw, tayo ay magkakaroon ng kasunduan na lahat ay susundin ng mga mag-aaral. Ano ang inyong gagawin kapag may nagsasalita dito sa harap? Charmalo? Mahusay. Kapag may nagsasalita dito sa harap, dapat na makinig ng mabuti. Ano naman ang inyong gagawin kapag may gustong sumagot? Ivy? Tama. Kapag may gustong sumagot, dapat na itaas ang kaliwang kamay. Kapag may inatasan kayong pangkatang gawain, ano naman ang inyong gagawin? Liza? Magaling! Makilahok at makiisa sa pangkatang gawain. Bago tayo magsimula sa ating panibagong talakayan ngayong araw, nais ko munang tayo ay magbalik-aral. Ano ang paksa natin noong huling tagpo? Ano yon, Rona? Mahusay! At naalala niyo pa ang paksa natin noong nakaraang tagpo. Ikinatutuwa ko at naiintindihan niyo ang nakaraang paksa natin. Palakpakan niyo ang inyong mga sarili. Mayroon akong inihandang larawan at kailangan ko ng 3 magboboluntaryo para sagutan ang aking ipapakita at ipaliwanag ito sa buong klase. Ano ang napansin mo sa unang larawan? Tama! Ano naman ang napansin nyo sa ikalawang larawan? Magaling! Ikatlong larawan? Mahusay! Lahat ng kanilang sagot ay tama. Ngayon, sa mga larawan na inyong nakita na may sayaw, kanta, at upo, ano sa tingin nyo o may ideya na ba kayo tungkol sa ating paksa ngayong araw? Napakagaling, Ivy! Ang tatalakayin natin ngayong araw ay tungkol sa salitang ugat at mga uri ng panlapi. Ngunit bago tayo magsimula, nais ko munang basahin ninyo ang layunin na aking ipinaskil. Handa na ba kayo matuto sa araw na ito? Ano sa tingin nyo ang ibig sabihin ng salitang ugat at panlapi? Ruth? Napakagaling, Ruth. Tama ang iyong sagot. Meron ako ipapakita na babasahin ito sa harap at nais kong basahin ninyo ng sabay-sabay. Sa madaling salita, ang salitang ugat ay ang pinakapayak na anyo ng salita. Ito yung salita na hindi pa nababago, nadaragdagan, o napapalitan. Ang salitang ugat ay ito yung buo pa ang kilos at tinatawag ito sa Ingles na root word. Meron akong halimbawa na ipapakita sa inyo. Ito ang halimbawa ng salitang ugat. Sino ba ang maaaring makapagbibigay ng iba pang halimbawa ng salitang ugat? Emily? Magaling, Emily! Ang takbo ay isang halimbawa ng salitang ugat. Naiintindihan niyo ba kung ano ang salitang ugat? Mahusay at madali ninyo itong natutunan. Ngayon, dadako naman tayo sa panlapi. Ang panlapi ay titik o mga titik na ikinakabit sa salitang ugat upang makabuo ng iba pang salita. May mga 4 na uri ng panlapi. Unlapi, gitlapi, hulapi, at kabilaan. Marjorie, maaari mo bang basahin ang mga kahulugan ng iba't ibang uri ng panlapi? Ang unang uri ng panlapi ay ang unlapi.
Ang unlapi ay ito yung titik na ikinakabit sa unahan ng salitang ugat. Halimbawa na lamang, salitang ugat na sikap. Kapag dinadagdagan natin ng unlapi na nagiging nagsikap. Ibig sabihin, sa pamamagitan ng nagiging nakakabuo tayo ng bagong salita. Isa pang halimbawa na salitang ugat, inom. Kapag dinadagdagan natin ng unlapi na nagiging uminom. Nakakabuo tayo ng iba pang salita. Ang gitlapi, ito yung titik na ikinakabit sa gitna ng salitang ugat. Halimbawa na lamang, salitang ugat na takbo. Pag dadagdagan natin ng sa gitna, nagiging tumakbo. Iba pang halimbawa, kain. Pag dadagdagan natin ng gitlapi na nagiging kumain. Ibig sabihin, nakabuo tayo ng isa pang salita. Naintindihan ba? Magaling. Dadako naman tayo sa hulapi. Ang hulapi ay ito yung titik na inilagay sa hulihan ng salitang ugat. Halimbawa na lamang sa salitang ugat na sikap. Pag dadagdagan natin sa hulihan ng nagiging sikapin. Pagtulong, dadagdagan natin sa hulihan ng nagiging tulungan. Ibig sabihin, nakabuo rin tayo ng isa pang salita. Sa kabilaan naman, ito yung titik na ikinakabit sa unahan at sa hulihan. Halimbawa, bahay. Pagdadagdagan natin ng mag sa unahan at an sa hulihan, nagiging magbahayan. Sa sikap, ang salitang ugat na sikap, pagdadagdagan natin sa unahan ng pag at sa hulihan na magiging pagsikapin. Nakabuo tayo ng iba pang salita. Naintindihan nyo ba kung ano ang mga kahulugan ng mga uri ng panlapi? Magaling at madali ninyo itong natutunan.